Today a salvation come to the world. Let us sing to him who rose from the dead, the author of our life, having destroyed death by death. Ang ikatlong hakbang humarap sa paghuhukom ay ni Kristo, ang Pantocrator. Si Kristo, ang Pantocrator, ang tagapamahala sa lahat na siyang hatol sa mga buhay at patay sa pamamagitan ng katotohanan na matatagpuan sa kanyang mga mabuting balita, from 2 oras 16 minuto. Tayong lahat ay haharap sa paghuhukom. 44. Nang siya ay malapit ng mamatay, ang banal na si Agathon ay 3 araw na nanatiling hindi kumikilos sa kanyang higaan, bukas ang kanyang mga mata at nakatingin sa kalangitan. Nang ikatlong araw, nang bahagyang umayos ang kanyang kalagayan, ang kanyang mga alagad, na mga nakapalibot sa kanya, ay humiling sa kanya na sabihin kung nasaan ang kanyang kaluluwa noong nakalipas na mga araw. Sa harap ng paghuhukom ng Diyos, kanyang pabulong na sagot, na may panginginig. At natatakot kayo, Padre, may pagkabahalang tanong ng kanyang mga alagad. Sinikap ko, sa abot ng aking makakaya, na sundin sa buong buhay ko ang mga kautusan ng Diyos. Subalit ako ay isang tao. Paano ko malalaman kung nalugod sa akin ang Diyos, tugon na may matinding kasakitan, niyang banal? Hindi ba kayo nakatitiyak na ang inyong mabubuting gawa ay nakalugod sa Diyos? Tanong na may pagtataka ng mga monghe. Malibang ako ay nasa harapan na ng Diyos, hindi tugon ng banal, sapagkat ang tao ay humahatol gamit ang isang panukat at ang Diyos naman ay ng iba pa. Ang kapatiran ay marami pang bagay na nais itanong para sa kapakinabangan ng kanilang kaluluwa, subalit ang banal ay suminya sa kanila na huwag nang magsalita pa. Ako ay may pinagkakaabalahan, kanyang bulong. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag. Nakita ng kanyang mga alagad na siya'y umalis sa walang kabuluhang mundong ito tungo sa buhay na walang hanggan, na may katuwaan na tulad na nadarama ng isang maglalakbay tungo sa kanyang minamahal na kakilala. Archimandrite Chrysostomos, The Ancient Fathers of the Desert. 45. Ikatlong kabanata. Ang daan tungo sa kaharian. Si pinagpalang Singletek ay nagsabi sa kanyang kapatirang madre na, yaong mga nagsisimulang mamuhay ng nasa Diyos ay makararanas ng mga hirap at pagsubok sa pasimula, subalit pagkalipas noon, ay makakatagpo ng hindi maipaliwanag na kaligayahan. Sapagkat, aniya, tulad niyaong mga nagpapadikit ng apoy ay malulunod muna sa usok at maluluha ang mata dahil sa pagkasilam, at pagkatapos niyaon ay magtatagumpay sa gawain, kung kaya tayo rin na nagnanais na palingasin ang banal na apoy na nasa atin ay dapat na makaunawa na magtatagumpay lamang tayo dito sa pamamagitan ng mga pagsubok at pahirap, sapagkat ang Panginoon ay nagsabi rin na, pumunta ako sa lupa upang maghasik ng apoy, at ano pa ba ang aking nanaisin kundi ang pagningasin ito. Tunay nga na ang ilan, pagpapatuloy niyang pinagpala, bagaman tiniis ang abala at mga balakid na dala ng usok bilang maliit na gawain sa pasimula, ngunit dala ng katamaran, ay hindi nakapagpadikit ng apoy, sapagkat sila ay mabilis na umalis at walang katiyagaan na magsikap hanggang sa huli. Archimandrite Chrysostomos, The Ancient Fathers of the Desert. Hindi ito madali. Ang daan tungo sa kaharian ng Diyos ay kadalasang malubak at kung minsan ay mapanganib, 76 subalit magdadala doon sa perlas na walang kapantay ang halaga, 13 oras 46 minuto. Walang pagsisikap gaano man ito kalaki, ang sasapat para sa ganoong karingal na yaman. Ang ating tungkulin sa paraan ng kaligtaan ay kinabibilangan ng 4 na hakbang. Isa, sumampalataya, kilalanin na si Jesucristo ay ang anak ng Diyos, ang ating tagapagligtas, na siyang nagkakaloob sa atin ng tanging daan tungo sa walang hanggang presensya ng ating manlilikha, 77 tulad ng ating ipinahayag tuwing ating inuusal ang kredo ni Seno, sumasampalataya ako, sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon.
na dahil sa ating kaligtasan ay nanaog buhat sa langit. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Maaari nating magawa ang pagkilalang ito anumang oras. Habang tayo ay buhay pa, hindi pa huli upang sumampalataya, kung ito ay bukal sa loob. 78 Subalit hindi natin nalalaman kung kailan magwawakas ang ating buhay. Ang kamatayan kadalasan ay hindi nagbibigay ng babala kung kaya mas mainam na bigyang pansin kaagad ito sa lalong madaling panahon. 79. 46. Gayon din, habang atin itong pinatatagal, mas malaki ang kalamangan na lalo tayong mapapalayo sa Diyos at hindi na natin mamalayan ang pangangailangan, o kaya ay malaman kung paano siya mahahanap. Gawa 17:27. 2. Patunayan ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsusumikap na sumunod sa mga aral at halimbawa ni Jesus sa lahat ng bagay sa ating buhay. Bago siya bumalik sa kanyang Ama, si Kristo ay binigyang kapangyarihan ang kanyang mga apostol na ipagpatuloy ang kanyang mapagligtas na gawa sa pamamagitan ng mga banal na misteryo, sakramento ng Iglesia. Ang kapangyarihang ito ay ipinasa sa mga pari ng Iglesia sa lahat ng panahon sa pamamagitan ng apostolikong pagsasalin-salin. Sa pamamagitan ng mga sakramento, tayo ay nakalalapit sa banal na enerhiya ng Diyos na siyang nagbibigay ng biyaya para sa buhay kay Kristo kung saan tayo ay tinawag. Bahagi ng pagiging misteryo ng mga sakramento ay ang pagiging si Kristo mismo ang nagsasagawa nito. Ang Diyos ay ipinadala si Kristo upang gumawa sa pamamagitan ng pari sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tulad ng isinulat ni San Juan Crisostomo sa kanyang mga homilya para sa mabuting balita ayon kay Juan, ang pari ay nagpapahiram ng kanyang dila at nagpapagamit ng kanyang mga kamay. Lamang, ang mga sakramento ay panlabas na simbolo ng panloob na biyaya, mga enerhiya ng Diyos, na tinanggap niya ang mga nagpapasailalim sa mga ito, mga tulong espiritual na tutulong sa atin na maabot ang ating nilalayon at patibayin tayo sa ating pakikibaka. Ang binyag ay tinatag ni Kristo noong kanyang hingin kay Juan na siya ay binyagan, isang pagbibigay halimbawa sa lahat ng mga susunod. Yaong mga tumanggap ng sakramentong ito sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo ay naging kabahagi ng katawan ni Kristo. 80 ang Iglesia, na siyang naghihiwalay sa kanila bilang nabibilang sa kanya, agyos, banal, kung sila ay magsusumikap na mamuhay ng naayon dito. 81 At ito ang magliligtas sa atin. Tulad ng ang kapanganakang pisikal mula sa sinapupunan ng ating mga ina ang nagdala sa atin dito sa mundo, ang espiritual na kapanganakan sa pamamagitan ng binyag ang naglagay sa atin sa kaharian ng Diyos, hanggang sa at maliban na lamang na tayo mismo ang mag-alis sa atin mula roon. Sa isang bahagi ng sakramentong ito, hihipan ng pari ang tubig na nasa lalagyan ng tubig na pambinyag, ang hininga ng bagong buhay kay Kristo na ating matatamo sa pamamagitan ng misteryong ito. Hinihingi sa atin ni Jesus na mamuhay tayo ng kaiba sa mga hayop at iba pang may buhay, buhay na siyang buhay ng Diyos mismo. Ang buhay na ito ay ibinigay ng hininga ng Diyos, ang Espiritong Banal ng Diyos, pneuma, sa Griego, ay may kahulugan na hininga at espiritu. Ang Diyos ay nauna nang ibinigay sa atin ang hiningang ito noong paglilikha, Gen 2:7, na ipinagkaloob sa atin ang kanyang wangis, ang kanyang kalayaan at ang pagkakataon na higit na maging tulad niya sa pamamagitan ng malikhaing mga gawa. Dahil sa hiningang ito, ang tao ay tinatawag na higitan ang kanyang sarili, sapagkat magiging tunay na tao lamang siya kung siya ay makikibahagi sa kalikasan ng Diyos. Naiwala ng tao ang hiningang ito, ang banal na presensyang ito, nang dahil sa kasalanan at kamatayan, subalit kaya niyang muli itong makamtan sa papamagitan ng tubig ng binyag, ang pinagmumulan ng buhay. 82. Ang binyag ang pasimula ng ating paglakad bilang isang Kristiyano, sapagkat ito rin ang pasimula ng pampublikong ministeryo ni Jesus. Sa pamamagitan ng misteryong ito, tayo ay pinalaya sa alinmang pakikipagkaisa sa kasalanan ni Adan at Eva at nalinis na sa mga 47 pansariling kasalanan na nagawa. Ngunit bagaman ang binyag ay makapangyarihan at hindi maisasantabi, 83 ito ay isang panimula lamang, inilalagay lamang tayo nito sa pagsisimula. Ang kumpil ang nagbibigay sa atin ng tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. 84 ang ikalawang elemento ng kapanganakang espiritual na kailangan upang makapasok sa kaharian. Tulad ng sinabi ni Kristo kay Nicodemo, 85 ang tatak ay isang sagisag ng pagiging totoo.
Tulad ng saang isang tatak ay nagtataglay ng kapangyarihan na kanyang kinakatawan, gaya ng sa isang dokumento na nagtataglay ng tatak ng isang bansa ay nagtataglay ng kapangyarihan ng nasabing pinanggalingan. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpil ay tinanggap natin sa atin ang Espiritu Santo. Ang tatak ng kaloob na ito ay ang tanda ng krus, na itinanda sa atin sa pamamagitan ng itinalagang mira. Nakikilala ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng tatak na ito, 22:4, na nagbibigay tanda na sila ay nabibilang sa kanya. Ito ay may bisa alinsunod sa ating mga gawa para sa layuning ito, o sa gawa ng iba para sa ating kapakanan. Habang hindi pa natin naabot ang tamang gulang. Habang higit tayong natutulad kay Kristo. Sa pakikipagkaisa sa Espiritu Santo habang tinutulungan niya tayo sa ating mga pagsisikap sa pamamagitan ng pagpapatatag, paghihikayat at pagtuturo ng daan sa pakikibaka sa matarik at makipot na daan tungo sa kawagasan ng kaharian, higit tayong gumagawa sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihang espiritual na ito ay makikilala doon sa mga nakikipag-isa sa Kanya, 86. Ang Eukaristiya, banal na komunyon, ay itinatag ni Kristo sa mistikong hapunan ng kanyang ipasa ang tinapay at alak sa kanyang mga apostol, at ipinahayag na malibang ating kainin ang kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. 6:53 negatibo 58. Ang Diyos ay palaging nagbibigay ng panlunas sa lason. Sa pamamagitan ng pagkain, naiwala ng tao ang pakikipagkaisa sa Diyos, kung kaya sa ganoon ring paraan ay naibalik ang pakikipagkaisang ito. Ang Eukaristiya, ang pagsama-sama ng katawan ni Kristo sa banal na hapag sa kaharian, ay isang patuloy na pagpapanibago ng ating pakikipag-isa sa Kanya at sa ating kapwa. 87 Sa pamamagitan ng misteryong ito, muli tayong nakalapit sa puno ng buhay, ang pagkain ng buhay na walang hanggan bilang bahagi ng buhay kay Kristo. Ang dugong ito ay nagdudulot na magpanibago sa atin ang wangis ng ating hari, lumilikha ng mga hindi maipaliwanag na kagandahan, at pumipigil sa kabutihan ng ating kaluluwa na baliwalain ito, patuloy na dumidilig at nagbibigay buhay. Ang dugong ito, kung tatanggapin ng tama, ay magtataboy sa masasama at maglalayo sa kanila sa atin, at tatawag patungo sa atin ng mga anghel at sa Panginoon ng mga anghel. Sapagkat kung saan makikita ang dugo ng Panginoon, ang mga diablo ay tatakas, at ang mga anghel ay sama-samang tatakbo. Ang dugong ito ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Sa pamamagitan nito ay nahugasan ang kaluluwa, sa pamamagitan nito ay naging maganda, sa pamamagitan nito ay pinagliyab. Ito ay magdudulot upang maging higit na mas maliwanag kaysa apoy ang ating kaunawaan, at ang ating mga kaluluwa ay makinang kaysa ginto, ang dugong ito na ibinuhos at nagbukas sa kalangitan. Chrysostomo, 88. Ang pagpapahid ng langis ay isang paraan para sa pagpapagaling na pisikal at espiritual. Tulad ng ibinabahagi ng aklat ni Santiago, maaari nating hilingin sa mga pari na pahiran tayo ng langis at ipanalangin para sa kagalingan ng sakramentong ito anumang oras na tayo ay may matinding dinaranas sa katawan o kaluluwa. 89 Upang tulungan tayong manatiling malusog at buo sa ating paglalakbay. 48. Ang binyag, kumpil, Eukaristiya at pagpapahid ng langis ay sadyang napakahalagang tagapagdala ng biyaya kung kaya hindi ito ipinagkakait ng Iglesia Orthodox sa mga bata. Sa pamamagitan ng mga misteryong ito ay nakakatanggap sila ng napakahalagang espiritual na kalakasan para sa kanilang mga kaluluwa habang sila ay lumalaki, gaya ng pagtitiyak natin na sila ay mayroong sapat na pangpalakas sa kanilang mga katawan bago pa man lamang nila maunawaan ang pangangailangan sa bitamina at mineral. Kung tayo ay napagkalooban ng binyag habang tayo ay mga sanggol pa lamang, ito ay nagpapakita ng pananampalataya ng ating mga magulang at o mga ninong at ninang na sila namang may tungkulin na palaguin tayong espiritual habang tayo ay lumalaki. Sa isang mapagmahal at puno ng pananampalatayang kapaligiran, walang sinumang makapagsasabi kung kailan talaga mag-umpisa ang pananampalataya at sino ang makapipigil sa kapangyarihan ng biyaya. Sa ating paglaki, ang tungkulin para sa ating paglagong espiritual ay napupunta na sa atin. Kung tayo naman ay tumanggap ng binyag na may pag-ibig at sariling pagkukusa habang tayo ay nasa hustong gulang na, ito ay nagpapakita ng ating pananampalataya kay Kristo. Isinulat ni San Pablo na ang pagtutuli ay hindi kagyat na nagdadala ng pagiging ganap sa mga Judyo sa ilalim ng kautusan. Sa halip,
Ito ay isang panlabas na tanda, isang katunayan lamang kung ang nilalaman ng puso ay katumbas ng kahulugan nito, pangangako ng pagsunod sa tipan ng Diyos kay Moises habang hinihintay ang pagdating ng Mesiyas. Siyam na po katulad din nito, ang binyag ng mga Kristiyano ay hindi isang mahika na magbibigay ng katiyakan ng lugar sa kalangitan. Sa halip, ito ay isang panlabas na tanda ng hindi nakikitang biyaya na natanggap, ang pasimula sa paraan ng pagpapaging banal niyaong, matapos nito, ay tumutulad kay Kristo sa abot ng kanilang kakayahan, isang likas na dulot ng tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng disiplina at pagsisikap. Dapat tayong maniyak na ang ating binyag ay may kahulugan sa atin, na ating naunawaan ang halaga at kapangyarihan nito, na ating natatandaan kung kailan ito naganap at piliting taunang tumanggap ng banal na komunyon sa nasabing petsa, na tayo ay magsuot ng krus bilang tanda ng ating pagsunod kay Kristo, hindi bilang isang alahas, na ating piliting isabuhay ang pangakong ito at ating patuloy na papanibaguhin ito, lalo't higit sa banal na liturhiya, na kadalasan ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapaala-ala sa atin, na ipagkaloob ang ating sarili, at ang ating kapwa, at ang ating buhay kay Kristo, ang ating Diyos. Ang kumpisal ay nagbibigay pagkakataon sa atin na alisin ang mga harang ng kasalanan na nabubuo sa pagitan ng Diyos at natin. Kung tayo ay nalalayo sa daan tungo sa Kanya, ang hindi makasunod sa halimbawa at aral ni Jesus sa anumang bagay, ang iglesia ay tinatawag tayo upang magsisi, na may pagbabago, isang pagtalikod. Sa pamamagitan ng sakramentong ito, ang kapangyarihan na ibinigay ni Kristo sa mga apostol, ang mga tunay na pinagsisihan at ikinumpisal na mga kasalanan ay pinatatawad at inaalis. 71 ang walang salang kalagayan ng isang bagong binyag ay muling naibalik, muli tayong ipinanganak na espiritual mula sa itaas at muling inilagay sa daan tungo sa Diyos. Sa mga pagkakataon ng napakabigat na kasalanan, isang matinding pagkakasala, ang pakikipagkasundo kay Kristo na ipinagkakaloob ng kumpisal ay maaring magdala ng isang dramatiko at nakapagpabagong buhay na pangyayari. Ang kasal ay isang sakramento na nakasandig sa pagpapala ni Kristo sa kasalan sa Kana. Kung ating pinili na magkaroon ng katuwang na siyang makakatulong sa atin sa daan. 49. Tungo sa Diyos, na mas maganda kung magiging katuwang sa paglagong espiritual, ipinagkakaloob sa atin ng Iglesia ang sakramentong ito, na nagpapala at nagpapabanal sa pagsasama. 72 ang layunin ng Diyos ay ang pagkakaroon ng isang bagong buhay na magmumula sa loob ng kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae na siyang magkakaloob ng pagkalinga sa mga kaluluwa para sa kanyang kaharian. 73 sa isang mabuting kasal. Ang isang panig ay siyang magkakaloob ng kakulangan ng isa. Ang lalaki at babae ay pinagsama upang maging isa sa paraang hindi magaganap kung nag-iisa lamang, na nagpapakita ng kaisahan ng Diyos. Ang ordinasyon ay ipinagkakaloob ng Iglesia sa mga lalaki na nakadama ng tawag ng Diyos para sa isang buhay ng paglilingkod, upang dalhin kay Kristo ang lahat ng maaari nilang madala at tulungan silang manatili sa kawan, tulad ng ginawang pagtawag ni Kristo sa kanyang mga apostol at paghahabilin sa kanila na ipagpatuloy ang gawain na kanilang nakita sa kanya. 1:0. Hindi ito ang pagpaparing Levitiko ng lumang tipan, na itinatag upang maghandog ng panubos na hain ng mga tao sa Diyos sa ilalim ng batas ni Moises. Sa halip, ito ay ang mataas na pagkapari mismo ni Kristo ayon sa pagkapari ni Melchizedek. 74 yaon ay ang walang hanggan at patuloy na pag-aalay sa Diyos, na bilang isang sakramento ng isa at huling dugong hain ni Kristo bilang panubos sa mga kasalanan ng sangkatauhan, ang ating tanging panlaban. Ang pari ay may sasakatuparan ito sapagkat ang pagkapari niya ay hindi sa kanyang sarili kundi ang iisa at hindi mahating pagkapari ni Kristo, na walang hanggang nabubuhay at walang katapusang isinakakatuparan sa Iglesia, ang katawan ni Kristo. 75. Maaari rin tayong makibahagi sa enerhiya ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kapag ang isang tao na may buhay na pananampalataya ay nanalangin sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang banal na enerhiya ay dadaloy sa kanya at gayon din ay doon sa kanyang ipinapanalangin. San 5:16. Kabilang rin sa mga pinagmumulan ng biyaya ay ang mga tulong espiritual tulad ng pag-aayuno, pagsamba, at kaalaman, banal na tradisyon na kinabibilangan ng kasulatan, mga sinulat ng mga ama sa iglesia at mga konsilyo, ng ikonografiya, ng liturhiya, at mga pamamaraan na ibinigay ng Diyos upang mapanatili ang katotohanan tungkol kay Kristo,
upang tulungan tayo sa ating pagsisikap na lumago sa kabanalan bilang bahagi ng kaharian ng Diyos. Tatlo, humarap sa paghuhukom. Ang bawat isa sa atin ay hatulan ayon sa abot ng ating nalaman at naunawaan tungkol sa inaasahan ng Diyos mula sa atin at kung paano tayo sumubok mamuhay na naayon dito. 76 sa iba ay pinagkaloob ang pagkakataon at tungkulin na malaman ang natatagong misteryo ng Diyos. 77 inaasahan niya ang higit mula sa kanila sa pagkakaroon ng buhay na tulad ng kay Kristo at ang bunga nitong kaligayahan sa Kanya. Sa iba naman, maaring bahagya lamang na liwanag ng Diyos ang nakalampas sa harang na inilagay ni Satanas. Ang bawat isa ay pantay-pantay na hatulan ni Kristo, na siyang nakakaalam ng lahat, pinakamaibigin, pinakamakatarungan. Ang pagkakaalam sa katotohanan na tayo ay harap sa isang paghatol ay isang biyaya sapagkat ito ang tutulong sa atin na maiwasan ang pagpapabayang espiritual. Sa isang banda, tayo ang hatol sa ating sarili. Kung paano natin hinatulan ang iba ay siya ring magiging panukat kung paano tayo hatulan. 78 at kapag binuksan na ang aklat ng buhay pa 20 oras 12 minuto negatibo 13, ating maalala ang ating naging buhay. Hindi na kailangan pang sabihin sa atin kung paano ang naging pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, tayo na mismo ang makakaalam. 50. Ang masasama ay makakaunawa kung gaano kalaki ang kaligtasan na kanilang winalang halaga, gaano kalaki ang pag-ibig at habag na kanilang itinapon sa buhay. 79. Doon sa mga nagsasabi ng agarang kaligtasan, o kaya yaong nagsasabi ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, ang ilan ay hindi binibigyang pansin ang tungkol sa paghatol at ang binibigyang diin lamang ay ang muling pagkabuhay kung saan ay sinasabi na ang mga ligtas ay muling bubuhayin sa kaharian ng Diyos at ang mga hindi ligtas ay doon sa kaparusahan. 100 sa ibang salita, ipinagpapalagay na wala na ang talagang panahon ng paghahatol, sapagkat yaong mga nagpahayag na sila ay ligtas na, at ang iba ay sa kaparusahan na. Subalit ang teoryang ito ay nakabatay sa makamundong kaisipan, hindi sa kaliwanagan ng Diyos na ipagkakaloob sa ikalawang pagparito ni Kristo. Ang iba ay nagsasabi na ang paghuhukom ay para lamang sa mga ligtas, kung saan ang kanilang naging buhay Kristiyano ay susuriin kung alin ang mahalaga sa kaharian ng Diyos at kung alin ang walang saysay, 101 at siyang pagbabatayan ng kanilang magiging katayuan sa langit. Subalit, sinulat ni Pablo na tayong lahat ay harap sa trono ng paghahatol ni Kristo at nagbigay pansin sa puot ng Panginoon, 25 oras 10 minuto negatibo 11. Mayroon bang kaparusahan sa langit? Kung tayo ay agarang maliligtas kapag tayo ay magpahayag lamang ng pananampalataya, bakit kailangan pa nating mangamba para sa magiging kalalagyan sa paghatol? Alinmang lugar sa langit ay tiyak na kagilagilalas, 102. Tunay na mayroon paghuhukom, subalit ang tunay na Kristiyano ay hindi dapat mangamba. Hindi tayo mamumuhay na may pangamba at pagkabahala sapagkat mayroon tayong pag-asa ng kaligtasan. 103 alam natin na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako, at kung tunay natin siyang ibigin at tunay na magiging tagasunod ni Kristo, tayo ay maliligtas. 24, 13. Ang araw ng paghuhukom ay hindi isang isipin para sa mga tunay na nagmamahal kay Kristo. Sila ay sasailalim sa proseso ng walang anumang kaparusahan kundi tatawid mula sa mga patay tungo sa buhay. 5 oras 24 minuto. Ang kaalamang ito ay magbibigay sa atin ng malalim, na sa loob na ligaya, anumang mga pagsubok ang dumating dala ng buhay sa daigdig. 104. Ang Kristiyano na nasa daan ng kaligtasan, ang daan na magdadala ng pakikipag-isa sa Diyos, ay dapat palaging maging handa na matagpuan ang sarili sa gitna ng pagkatakot at ng pag-asa. Ang takot ang pipigil sa atin, subalit ito rin ang magtutulak sa atin tungo sa Diyos. Ang pag-asa ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan at magdadala sa atin tungo sa pag-ibig ng Ama. 105. 4. Maunawaan ang kaharian mula mismo sa atin at mula sa labas. Yaong mga ang naging buhay ay nagpakita ng pananampalataya na si Jesus ay ang anak ng Diyos na buhay, ang tagapagligtas ng sanlibutan, ay aanyayahan na tuluyang makapasok sa kaharian ng walang hanggang kaligayahan na inihanda para sa kanila mula pa nang itatag ang sanlibutan. 106 ang bawat isa sa kanila ay tatawagin ng Diyos sa kanilang pangalan at bibigyan ng korona ng buhay. 107 sa pinagpalang lugar na iyon ay wala ng kamatayan, kalungkutan, pagtangis,
At mga sakit 108 ang kaharian ay magmumula sa buhay na ito doon sa mga binyagang Kristiyano na nag-alay ng kanilang buhay kay Kristo sapagkat namumuhay sila na may kaligayahan sa kaalaman na may katiyakan ang mga pangako ng Diyos. Sa sandaling ang tunay na pananampalataya ay nagsimula, ang mananampalataya ay magsisimula ring maranasan ang kaharian ng Diyos habang nandito pa sa lupa. Kung gaano ang buhay na makamundo ay tinatalikdan, ang buhay espiritual ay yayabong at ang bunga nito ay matitikman. Gal 5:22. 51. Kung paanong ang kasamaan ay pinarurusahan ang mga sumusunod dito bago pa man sila mahulog sa hukay, gayon din naman ang kabutihan, bago pa man ang kaloob ng kaharian, ay nagkakaloob ng ligaya doon sa mga gumagawa nito sa lupa, kung kaya sila ay namumuhay kasama ng mabuting pag-asa at patuloy na kagalakan. Chrysostomo 109. Nilikha tayo ng Diyos upang mabuhay na walang hanggan kung kaya tayo ay mabubuhay sa alinmang kalagayan. Yaong ang mga buhay ay hindi nagpakita ng pananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, kung sila ay nakaalam ng mapagligtas na katotohanan ito, ay makakasama si Satanas at ang kanyang mga tagasunod, isa-isa zero sa walang hanggang paghihirap ng pagiging hindi makapakibahagi sa presensya ng Diyos at ng kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan, 2:1, Siyam. Hindi natin lubos na may isip kung ano ang katulad ng hindi pagkalooban ng pinagpalang kaluwalhatian na iyon, ang kapuotan ni Kristo, ang marinig ang hindi ko kayo nakikilala, 25:12. Chrysostomo 111. Ang walang patid na paghihirap na ito ng pagiging malayo sa Diyos ay isang likas na bunga ng pagtalikod sa Kanya, 112 ipinagkakaloob sa atin ng ating pinili. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong nyon, mat 7:14. Ang pagsisikap na mamuhay ng tulad ng kay Kristo ay maihahalin tulad sa isang mahirap na pag-akyat sa isang matarik na daan sa bundok. Paunti-unting umaakyat pataas sa gitna ng ligaya at mga bulid ng buhay, sa makipot na pintuan tungo sa kawagasan ng maluwalhating kaharian ng Diyos na siya nating patutunguhan. Tayo ay inilagay sa daang ito noong tayo ay bininyagan, kung saan ang ating mga mata ay nakapako sa ating tagapagligtas. Ang Espiritu Santo ay buong pagmamahal na iniusod tayo sa ating buong buhay ng naayon sa ating pag-ibig at pananampalataya. Ang mga tulong na ipinagkakaloob ng Iglesia ang tumutulong sa atin habang nasa daan, kasama ng tunay na pagsisisi at ng sakramento ng kumpisal na nagpapanibago sa atin at naglalagay muli sa atin sa daan kung tayo ay napapalayo. Tayong lahat ay magkakaiba. Ang bawat isa sa atin ay nagsisimula sa iba't ibang kalalagayan ng pag-akyat. Ang iba ay mayroong kaginhawahan dahil sa napapaligiran ng pag-ibig, maayos na paggabay at kaginhawahang material. Ang iba naman ay nakakaranas ng kasalatan sa lahat ng bagay. Ang iba ay pinagpala na naroroon sa matabang lupang espiritual kung saan sila tumutubo at maagap na nakakapag-umpisa sa mga hakbang. Ang iba naman ay naghahabol ng hininga sa basurahang espiritual at hindi namumulat sa Diyos hanggang sa huling bahagi na ng kanilang buhay. Ang lahat ng uri ng pangyayari ay maaaring maganap. Sapagkat hindi tayo binigyan ng magkakatulad na pagkukunan sa ating paglalakbay sa buhay, hindi umaasa ang Diyos na tayo ay magiging magkakatulad. Kasama ng malayang kalooban, tayong lahat ay binigyan ng pagkakataon na tumugon sa Diyos sa ating sari-sariling paraan. Kanya lamang na hinihingi para na rin sa ating kapakanan na gamitin natin ang kanyang mga ibinigay sa atin sa paglilingkod sa Kanya, 113 na naaayon sa Kanyang salita. Ang pinakamahalagang punto ay hindi ang kung hanggang saan tayo madadala ng ating pagsisikap sa daan ng kawagasan, kundi kung tayo ay may pag-ibig sa Diyos at pananampalataya sa Kanyang anak bilang tagapagligtas, upang patuloy na magsumikap na umahon hanggang sa 52. Huli ng ating buhay. Ang Diyos ay hindi nangako na hindi na tayo magdaranas ng kahirapan sa buhay. Ang ipinangako niya ay ang nariyan siya sa ating tabi, upang gabayan at patibayin tayo, at tulungan tayo na matapos ang ating paglalakbay, 114 na pinahihintulutan niya tayo na maramdaman ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng mga pasilip sa kaharian na napakamaluwalhati at makapangyarihan kung kaya nauuhaw tayo ng higit pa para doon.
Ang mga pasilip na ito kapag minsan ay ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng mga mas malalim na kaunawaan sa kagandahan ng mga nilikha ng Diyos, na nagbibigay ng pahiwatig ng kaluwalhatian na naghihintay sa langit. 115. Maaari rin itong dumating sa mga panahon ng pagdurusa, kung kailan naunawaan natin na ang pinakamahalagang bagay sa lahat ay tayo ay kailangang tuwirang sumandig sa habag ng Diyos, at kung kailan, matapos masubukan ang lahat ng kakayahan ng tao, ating tuwirang madarama ang kanyang presensya na nagpapalakas sa atin, umaaliw sa atin 116 na. 53. Si Ephraim na taga-Syria. Sa kaligayahang dala ng pagpasok sa kaharian at ang matinding kalungkutan na dala ng hindi mapapabilang. Gaanong kaligayahan ang pupuno sa atin kung tayo ay tuturo na tumayo sa kanan ng hari? Ano ang ating makakatulad kung tayo ay yakapin doon ng mga matutuwid? Nina Abraham, Isaac, Jacob, Moises, Noe, Job, Daniel, ng mga banal na propeta, ng mga apostol, ng mga martir, na naging kalugod-lugod sa Diyos noong mga araw na sila ay nandito pa sa laman. At kung sino man ang iyong narinig, at ang buhay ay iyong hinangaan, at kung sino ang iyong nais makita, lalapit sila sa iyo, yayakapin ka, magbubuni sa iyong kaligtasan. Anong uri ng tao tayo magiging? At anong uri ang hindi maipaliwanag na kaligayahan na ating tatanggapin kapag buong kagiliwang sinabi na ng hari doon sa mga nasa kanyang kanan, "Halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan." Bet 25:34. At inyong tatanggapin ang kaharian ng kagandahan, ang putong ng lahat ng inyong ninanais, at maghaharing walang hanggan kasama ni Kristo. At inyong tatanggapin bilang mana ang mga kaloob na ipinangako ng Diyos doon sa mga umiibig at sumusunod sa Kanya. San 1:12. At simula doon ikaw ay magiging panatag, hindi na mapupuno ng bagabag. Pakaisipin mo sa kung anong uri ng tao ito ipagkakaloob, kung kanino ipagkakaloob ang pakikipaghari sa kalangitan kasama ni Kristo. Pagnilayan mo kung ano ang ibig sabihin ng pamamalaging walang hanggan sa liwanag ng kanyang harapan, ang taglayin ang pinagmumulan ng lahat ng liwanag. At doon ay hindi mo nakakailanganin pa ang araw bilang iyong liwanag sa araw, at gayon din ay ang sikat ng buwan upang liwanagan ka. 16:19, sapagkat si Kristo ang iyong maging hindi mapaparam na liwanag at ang Diyos ang iyong kaluwalhatian. Magilalas ka sa kaluwalhatian na inihanda niya para doon sa mga may takot sa Kanya, sa mga sumusunod sa Kanyang mga kautusan. At pagkatapos, isipin mo ang magiging wakas ng mga makasalanan habang sila ay dinadala sa nakakatakot na hukuman. Anong uring takot ang babalot sa kanila sa harapan ng matuwid na hukom? Anong bigat na kahihiyan ang sasakmal sa kanila habang sila ay dinadala patungo sa kaliwa ng hari? Anong nakahihindik na pagkatakot ang babagsak sa kanila, nang dahil sa kanyang sobrang galit, ay matigas niyang sasabihin sa kanila, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pa sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon." 25:41. 117. 54. Si Gregorio na dakila. Sa hindi paghatol sa sarili o sa iba pa. Marami ang naakay sa pananampalataya, subalit kakaunti ang nadadala sa makalangit na kaharian. At marami ang naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga dila, subalit tumatalikod sa Diyos sa kanilang mga pamumuhay. Pagnilayan natin sa mga ito ang dalawang bagay. Ang una ay ang huwag maging hambog ang sinuman patungkol sa kaligtasan ng sarili, sapagkat bagaman siya ay naakay sa pananampalataya, hindi niya nalalaman ang kung siya ay mahihirang upang makapasok sa kaharian ng langit. Ang ikalawa ay ang hindi dapat gawin ng sinuman ang paghatol sa kapwa ng dahil sa nakikita niya na sila ay nalulubog sa bisyo, sapagkat walang sinumang nakakaalam sa kayamanan ng makadiyos na pagkahabag. 118. 55.